as pharmacist, mag-inspection lang ng mga botiga. So, depende yan sa kagustuhan nyo. Kung gusto nyo gumamit ng armas para makatulong sa pamayanan na manipulat droga, maaari din kayong dumoin sa Philippine Drug Enforcement Agency. What are drug couriers, sir, and what are the penalties for them? Okay, drug couriers is also a grave offense under 9165. So, pagka ikaw ay naging drug courier, nakakasuhan ka ng Section 5, ang pinakamabigat na parusa sa RA 9165. Ito ay may habang buhay ng pagkakabilanggo at usually wala itong piyansa, no? So, ang mga pinaparusahan sa Section 5 ay ang sale o pagbebenta, trade, administration, dispensation, delivery, distribution, and transportation of dangerous drugs. So, as courier, nilalabag mo yung transportation of dangerous drugs, no? Kasi ikaw ang nagdadala ng drugs. So, pag ikaw nagdala ng shabu, no, hindi excuse kung sasabihin mo hindi mo ito alam. No? Once na mahuli ito sa'yo, sa alam mo o hindi, ay talagang mapaparusahan ka. Kaya nga pinag-iingat natin ang mga kababayan natin na nag-abroad na wag basta-basta magdala ng mga gamit na pakidala lamang. No, kasi ang mga drug couriers, dalawang klase. Yung isa, alam nila na drogang papadala sa kanila at ito ay may kaukulang bayad. At yung pangalawa naman, yung hindi nila alam na ang dala pa nila ng bagahe ay naglalaman ng droga. So ang courier, mag-ingat tayo, mga kasambahay nyo, mga kapitbahay nyo na nag-abroad, paalalahanan nyo na mabigat ang parusa nito at sa China, bitay ang parusa. So sa Pilipinas naman, habang buhay, no? Dahil nalipang death penalty. Pero ayon sa 9165, kung hindi nalipang death penalty, death penalty rin ang maximum penalty sa pagbebenta ng droga o yung mga courier nga na yung nabanggit. Regarding naman po sa pag-purchase of regulated drugs, but there is a need of a triplicate prescription. And one copy will be given to the pharmacy, the other will be given to the patient, and the other to the PDEA. So what will you do with the prescriptions, and how many years are you going to keep it? Okay, so ang prescription, ito lang yung probative value o ebidensya na talaga nagko-comply ang mga patient, no, sa pagbili nila ng gamot. Usually kasi pagka regulated drugs, magpapareseta ka sa isang doktor, dapat ang doktor ay meron din S3 license. S2 license, no? Lisensyado siya na mag-dispense o magreseta ng gamot. At ang mga S2 licenses, sila lang ang pwedeng magkaroon ng yellow prescription na yung nabanggit. So, ang isang pasyente, pag hihingi ka ng prescription sa isang doktor, bibigyan ka nga ng nasabing kopya. So, ang prescription ay depende, may bilang itong sinusunod na good lang sa consumption mo. Hindi ka pwedeng resetahan ng, for example, Novain, 10 vials or 10 ampules, hindi pwede yun, no? So, bawal yun. So, kailangan namin yung kopya nun para makita namin na sinusunod ng doktor ang bilang ng mga kanilang inirereseta. At tinitingnan din namin kung saang botika ito nabili o kung sinong doktor ang nag-issue kasi bawal din itong i-transfer, ano? So, ganun kahigpit. At hindi lang yun, pag bibili kayo sa botika, ang botika na yung bibilan, kailangan ay merong S3 license din. Hindi ito pwedeng bilhin sa botika na walang lisensya. So, ang kailangan may lisensya, yung doktor na nag-issue at yung botika na yung bibilan. Sa botika, meron silang logbook, nilalag nila yan. At annually, chinecheck ng PDEA yan kung kinukomply nila ang kanilang pag-distribute o pagbebenta ng ating sinasabing regulated drug. Sir, meron po ba kayo nahuli ng mga doktor na nag-abuse ng regulated drugs? Actually, meron. Nung ako ay naka-assign pa sa Mimaropa region, ano. Pero usually, binibigyan namin sila ng leniency kasi sabi nga nila, sa hirap, sa layo ng Mindoro, hindi nila makomply agad. Eh, ang sinasabi nila, life and death na yung sitwasyon ng pasyente, no? So, gusto nilang matulungan, minsan nagkakamali sila. So, winawarningan lang namin sila kasi mabigat ang parusa nito, Section 5 din. Ang pagdi-dispense ng droga o pagre-reseta ng walang
kakulang ng lisensya. So, maaari siyang makulong din ang habang buhay. Kaya dahil nga sa tingin namin, mababago naman siya at magtatanda, ang pinakamparusa niya, mag-a-apply na siya ng S3 licenses. No? So, binibigyan natin ng leniency. Ngayon, kung paulit-ulit siya, saka na natin siya kakasuhan ng Section 5. What if the medical professional itself, sir, ang nagagamit? Tama kayo? Yung doktor talaga ang nag-apply, yung nagagamit. Actually, bawal din yun, no? So, drug use na, tapos nagde-dispense ka pa ng illegal, There no? are many reports na, sir, na gumagamit din yung mga Ayun nga, so, bawal yun, pero syempre, medyo mahirap nating hulihin. Ang patunayan nyo, usually, ang mga doktor lang, pag gumamit ng droga, hindi mo alam, eh. No? Minsan, sa laboratory nila, kung anong tinuturok nila. So, pag drug use naman, hindi naman natin yan mapapanglimasukan unless talagang magka-positive siya sa isang drug test at mapapatunayan sa clinical findings na siya ay drug dependent, no? So, ang isang drug addict, bago natin masabing drug addict, isa siyang certified o conclusive na drug addict, may sinasagawa dyan ng Dangerous Drugs Board na clinical findings na kailangan mag-positive siya sa drug dependency test, no? Pag nag-positive ka sa drug dependency test, kaya ka palang i-rehab. Hindi pa pwede yung, halimbawa, napagkita ka kang addict ng nanay mo, ipaparehab ka, nung drug dependency test ka, hindi naman pala. So, hindi naman pwede yun. Kasi minsan, meron tayong taong kinakaasaran, gusto natin maparehab lang para mawala sa landas ng buhay natin. Hindi pa pwede yun. Kailangan maging positive siya sa drug dependency test. Why is morphine sulfate regulated in hospitals, sir, and how is it monitored? Okay, so pakiulit yung generic name ng yung binanggit na Morphine sulfate. morphine, ano yan, potent painkiller, di ba? So, ang morphine talaga, matagal na ipagbabawal yan, no? As early as World War I, talagang maraming mga American guerrillas ang na-addict o naging dependent sa morphine. Napaka-highly addictive nito. So, talagang ang morphine, bagamat ko konti lang ang papala sa aming listahan na naging independent dito, kaya talagang masasabi natin isa yan sa highly addictive na regulated drugs. Sa ngayon naman, sa ating setup sa Pilipinas, sa national drug situation natin, madala ang nakikita natin na huli o na itatala na nagiging drug dependent sa regulated drugs na morphine. Then, sir, regarding sa hospital, when we had our hospital internship, we experienced a shortage of fentanyl. It has something to do with regulating it, yes, sir. Kaya Fentanyl. nagkaroon ng shortage. Okay, so what is the brand name of fentanyl? Para so ano siya sa sipon? Sa sipon? Okay, so dahil ako ay hindi isang pharmacist, hindi ko matutukoy sa inyo kung yan ba ay nasa listahan. Pero mamaya, after interview natin, alam nyo na nasa listahan siya. So regulated siya, so nagkakaroon ng shortage. So ibig sabihin, walang supply. So actually, hindi na, wala na sa ano ng PDEA, ano, nasa mga distributor na ng Sir, droga. I mean, hindi ba siya dahil sa pag-control or pag-regulate ng PDEA, kaya Kaya nagkakaroon ng shortage. hindi ba it, Mm-hmm. it has something to do with regulating it or wala naman po? Sa tingin ko wala naman. No? Usually, ang pag nagkakaroon na kami ng regulation, nung pagdating ng orders, usually dapat may kawalang sapat na bilang lang. So sa tingin ko naman, kasi dapat may license ka nga pag mag-order ka, no? Lalo na yung mga S3 holder natin, yung mga pharmacies. So sa tingin ko naman, kung natatanggal nila ng maayos yung pagdating ng droga, maayos naman nila yung pag-supply para hindi magka-shortage. Usually, siguro, meron silang hindi na-comply sa requirements, tumatagal, nade-delay sa proseso ng kanilang lisensya, kaya nagkakaproblema. Pero kung aagapan naman lahat, sa tingin ko, hindi dahilan ang pag-regulate natin para magkulang ang supply ng nasabing regulated drugs. How do you monitor sa mga regulated drugs sa hospital? Okay, so itinatanong namin sa mga butika during interviews kung talagang sinusunod nila na lahat ng binibigyan nila may yellow prescription, no? Siyempre, pag nag-deny ang mga pharmacies at nalaman namin
na nagbibigay ito ng gamot kahit walang yellow license ang pasyente, ito ay ang iso-surveillance, no? Hospitals where there are cases na mga emergency drugs, diba? Usually emergency drugs and related drugs. How do you get back to them? Okay, so sa hospital, syempre hindi naman kami nagra-round sa hospital, no? Kapag may report lamang na may ganong practice, kaya pa lang kami nagko-conduct ng isang surveillance. Kaya kung may i-report kayo, maaari kami pumunta roon upang manmanan ang sinasabi niyo. Punta na kami sa every month to monitor. Actually, ang inspection lang namin yung mga pharmacy sa hospital, no? Not inpatient. Yes. Oo, kasi trabaho na ng administration ng hospital yon, na bantayan ng kanilang doktor, na wag mag-issue ng pinagbabawal na gamot. No, talagang responsibilidad ng hospital yan. Eh, walang pagkakaiba yan sa tuturo ka ng doktor ng euthanasia yung pasyente niya. Sinong dapat magbantay sa doktor, di ba? Yung pamahalaan ng hospital. So, ganun din yun. Pero, may work of ethics naman ng doktor, kaya alam nila yan na may kaparusahan kapag kanilang lalabagin. Pero usually, pagka ganyan, yung hospital nang nagmamonitor dyan. Ngayon, kasi sabihin ng hospital na may doktor na nag-dispense ng gamot na regulated, which is bawal, eh, pwede sila makapag-ugnayan sa aming tanggapan at kami ay maglulunsad ng isang anti-drug operation, ikakaresto nitong doktor na ito. Ngayon, kung tutulong kayo mga pharmacies para ituro ang mga doktor na ito, ay maaaring after ng ating pag-uusap, ay bubuo ako ng isang team at pwede natin sugudin ang nasabing doktor. Payag ba kayo? Okay, so dahil tapos na ang mga tanong dito, maaari kayo magtanong ng iba pang bagay na hindi na hagip nito na sa tingin nyo kailangan yung malaman o interesado kayo. So far, wala na. Sige, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para tingnan ang mga gamot na ito. Kung gusto niyo, photocopy din natin sa labas. At baka kailanganin nyo sa mga darating na panahon. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. So, papasamahan ko